Praise God, salamat sa kalakasan. Kanina pa po akong gising madaling araw. Nag-youth Bible study din po kami. So, glory to God. Amen? So, ngayon, itutuloy ko lang po yung ating message na, di ba, napag-usapan natin yung law of impartation last week. Amen? At ngayon, pag-uusapan naman natin yung yung impartation, part siya ng impartation and mentorship. Amen? Na ang pamagat ng ating ang pamagat po ng ating the posture of a true son. Amen? So, kapag may impartation at mentorship, amen, doon natin makikita, amen, kung paano tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. So, may mga hidden ang heaven system. Pag tayo po ay patuloy na lumalalim ang relationship sa Panginoon, unti-unti mong maiintindihan na may mga bagay na talagang hinahide ni God. Amen? Enable for us to understand. Lahat ng mga nagwo-walk in prophetic o nagde-desire, amen, na maging prophetic, we have to come to the Lord. Mahalaga po yung realization. Mahalaga yung realization. Amen? Yung klase ng mentor na pagsasubmitan mo, mahalaga yun. Amen? Para ma-determine mo yung level po ng pagiging prophetic natin na para ma-express ito sa buhay natin on how the will of God na maganap po sa buhay natin kung paano tayo mag-walk. Amen? Because Jesus is the higher prophet. Among prophet, siya po yung pinaka-higher prophet. Tayo din is prophetic. Yung impartation po, directly yan na nakatali sa posture mo. Amen? Yung perception mo, yung alignment with the one God na nag-place over you. From the beginning pa lang yun. Amen? Kaya napakahalaga as a body of the Christ, amen, na even nag-i-struggle tayo to grow in the prophetic at maunawaan pa yung mga sitwasyon na nangyayari sa atin kasi alam natin sometimes we have lack desire or kauhawan, kagutuman sa salita ng Diyos. Kasi minsan we misunderstood yung sistema ng impartation. Impartation, hindi to automatic. Katulad ng tinuro ko, hindi to automatic na masasalin sa'yo. Amen? Kaya nga si Jesus, tinuruan niya yung mga disciple eh. Hinahasa niya yung mga disciple. Even ang kanilang pananampalataya, tinuro niya at tinuwid niya. Yung kanilang paniniwala kasi impartation, hindi to automatic. Intentional ito na gusto mong maging close para ma-absorb mo kung ano yung meron sa impartation. Hindi mo lang to basta marireceive o matatanggap. Kasi great people yung nasa paligid mo. Jesus is a great model. Pero hindi naging great si Judas. Diba? Hindi dahil great yung leader mo, magiging great ka rin kung hindi mo pag-aaralan, pakikinggan, i-honor, amen, yung mga tao na dinala sa'yo ng Panginoon. If you don't understand who your mentor truly is, kung sino talaga ang true mentor mo, o yung tao na nilagay para sa spiritual ranking mo, they have office. Amen? Yung mga prophet, they have office. They have grace also. Even ikaw, di ba? May mga in-inherit sila na carry nila from the other mentor. Amen? Na sinusunod nila. Na nagduduel sa kanila. Kaya nga si Elisha, tingnan niyo si Elisha, na-recognize niya kung anong meron si Elijah as more than a teacher, more than a prophet. Tiningnan niya si Elijah as a father.
Kaya nga 'di ba yung binasa natin sa 2 King 2:12, anong sabi niya dun last week? My father, the chariot of Israel." Amen? Ama ko, ama ko. Yes, leader niya yun. Yes, prophet din niya yun. Hindi niya yun kinaila. Pero yung pagtingin niya kay Elijah bilang ama, ang nag-recognize para ma-unlock yung double portion na tinanggap niya mula kay Elijah. Nakita niyo yun? It's the power. Yung power na na-hidden sa sistema ng kalangitan. Kung maintindihan natin, learn to honor. Hindi ka nag-o-honor dahil napapakinabangan mo yung mga tao. I learned to honor, hindi dahil mabuti sila sa akin. I honor them, 'di ba, in a way na sa panahon na kailangan nila ako, nandun ako. Kahit pa yan is mababa sa akin o mas mababa ako sa kanila. I hope na nasasalamin niyo po yun at nakikita niyo yun sa akin. Kasi hindi ko naman kayang sabihin ito kung hindi ko po yun nagagawa. Ang hirap i-impart ng bagay na wala ako. Amen? Hindi ko rin masasabi 'to ng harapan sa inyo kung hindi ko po nagawa at nahakbangan yung mga bagay na kahit pa hindi yun convenient sa akin minsan. Kasi sabi ko nga lagi, kung ako lang, kung faith ko lang, basura yun. Pero dahil faith ni God yung ginagamit ko, natutunan ko sa proseso ng buhay ko, natutunan ko magtiwala. Kahit na empty yung hand ko, natutunan ko magtiwala. Kahit walang laman yung bangko ko, natutunan kong magtiwala sa Diyos. Kaya nga, natatandaan ko yung tanong ni Ate Billie Jean sa akin. Nung binigyan ko ng pagkakataon na magtanong ang bawat isa sa akin, paano mo nakakayanan na maglingkod sa Diyos sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo? Yun yung tanong na sinabi sa akin ni Ate Billie Jean na natatandaan ko. Dahil natutunan ko na magtiwala sa Diyos. Natutunan ko. Nung nagtiwala ako, natutunan ko manampalataya sa Kanya. Kasi dun ko nakita yung mga bagay na may substance ang faith. Na kahit hindi ko nakikita ngayon, alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit may naninira sa akin, alam ko kung sinong tumawag sa akin, kung sinong pumili sa akin, dun ako nagtitiwala. Kaya kahit sino pang mga tao na magpabagsak sa akin, babagsak ako, maybe, kung ikaloob ng Panginoon. Pero sisiguraduhin ko babangon ako sa tulong ng Diyos. Mapapahiya nila ako, maybe. Pero babangon pa rin ako sa pangalan ng Diyos. Made-destroy nila yung pangalan ko? Yes, maybe. Pero hindi ako titigil na dalhin ang pangalan ng Diyos. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, tulungan mo ako, turuan mo ako. Kasi kung di mo ako tutulungan, hindi ako matututo. Kung di mo ako tuturuan, wala ako ituturo. Kaya anumang bagay na alam ko, anumang bagay na natututunan ko, gusto kong i-impart sa inyo. Kasi pag natutunan nating ma-recognize kung anong meron sa tao na pinili natin maging mentor, na pinili mo maging spiritual na mentor. Sabi nga, marami kang magiging tagapagturo. Maaring isa lang ako sa naririnig ninyo. Pero marami tayong nagiging tagapagturo, pero iisa lang ang ating Ama. Isa lang ang ating pinaparangalan. Isa lang ang ating sinasambat, pinasasalamatan. Kaya nga, hiwalay sa Kanya, wala naman tayong maipagmamalaki. Kaya,
Nag-i-remain ako, nag-i-stay remain ako sa Panginoon kasi yun yung sabi ng Panginoon, "Remain in me and I will remain in you." Pero kung nagiging busy tayo sa mga business natin, nagiging busy tayo ng higit kaysa sa Diyos at nagiging leftover siya sa buhay natin. Sabi niya sa John 15:5. Amen? Pabasa nga po, meron po ba? John 15:5. Kung meron pong may Bible na hawak sa harapan ninyo, John 15:5 po. John Amen. 15. Sige po. 5, Mami. Wait lang po. John 15. John 15. John 15:5. John 15:5. Ako ang puno ng ubas. Naririnig po ba? Ako ang Amen po. puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. Amen. Di ba po? Siya ang puno. Sanga lang tayo. Anong bang ipagmamalaki natin? Kaya nga minsan, hindi naman dahil nawawala yung prayer time mo sa Diyos eh. Napapalayo ka dahil ginagawa kang busy ng kaaway. Napapalayo ka dahil binibigyan ka ng ibang bagay na tutuunan mo ng atensyon kaysa sa Kanya. Hindi masama. Pero wag nating ibigay yung huling oras para sa Kanya, kundi siya dapat yung mauna at hayaan mong siya ang samahan ka sa lahat ng gagawin mo kasi hiwalay sa Kanya, wala kang magagawa. Malinaw yun. So, ang impartation bilang anak sa Ama, di ba, hindi yun magaganap kung hiwalay ka sa Kanya. Amen? So, some people, akala natin, dahil we keep on praying long, is enough na yon. Amen? Kasi kung pagdadasal lang, si Elisha siguro nagdasal na lang si Elisha nang nag-Elisha si Elisha nang ma-impart sa kanya lahat ng meron si Elijah, hindi. Kalakip no ng paghahayo nilang dalawa, 'di ba? Sa nation, kalakip nun yung responsibilidad nilang dalawa na ipakilala ang Panginoon Diyos. Do you remember nung si Elijah, 'di ba? Tinalo niya yung ano ni Baal kasama nung king ng asawa si Jezebel para patunayan, sige, kung totoo yung Diyos ninyo at patutunayan ko sa inyo na totoo at buhay ang Diyos ko. Nung nagtawag siya ng apoy from sa langit, binuhusan pa, binasapay gatong, amen? Binasa niya, sige, basain niyo pa ng basain. Oh, inuinsulto niya yung mga, 'di ba? Kasi alam naman niya na hindi Diyos ang totoong Baal eh. Hiwain niyo pa. Oh, mag-ingay pa kayo, baka tulog pa 'yung Diyos ninyo. Kasi alam ni Elijah kung saan nagmumula ang kapangyarihan. Ang apoy, ang init mga kapatid, hindi nagmumula sa mga ginagawa natin. Nagsisimula ang apoy ng init natin kung gaano tayo kalapit sa Kanya. Kapag lumalayo ka sa apoy at sa ilaw, paano ka mababahagian ng ilaw na ibabahagi mo sa iba? Kung lumalayo ka sa source, naghahangad ka ng magandang business, lumalayo ka naman sa source, sa blesser. Paano ka mabe-bless? Hindi mo namamalayan, papalayo ka na ng papalayo sa Kanya. But it cannot be happen. Hindi pwedeng mangyari yon. Kasi hiwalay sa Kanya, we are nothing, sabi ng salita. Hindi ko po sinabi yon. Wala tayong kwenta. Walang mabuti kung walang Diyos. Amen? Walang regalo kung walang Diyos.
Hindi natin ma-appreciate yung mga binibigay na regalo na dine-desire natin. Prayer alone does not grant impartation. Kung akala mo magpe-pray ako para ma-impart, hindi po. 'Di ba? Kasi even ang regalo, 'di ba? Yes, nag-pray ka nga ng salvation, 'di ba? Kaya, Lord, I accept you as my Lord and Savior. Amen. Pero pag nakita ng Lord yung puso mo na hindi naman totoong tumatanggap, sumunod ka lang pala, hindi naman magre-rest upon you si Holy Spirit, tama po ba? So prayer is not enough. Kasi pag nakita ng Lord yung puso mo na hindi, sumusunod ka lang naman eh. Copycat ka lang. Pero wala sa puso mo na tanggapin ako, hindi magre-rest si Holy Spirit sa atin. Prayer is not enough. Amen? Prayer alone will not grant impartation. Hindi rin magre-rest yung mga gift ng Holy Spirit, hindi siya magre-rest upon you. Kaya ano man yung bagay na hinahanap mo on your own effort, pwedeng hindi mo matagpuan kasi naka-self-reliance ka. But through someone, sabi ng iba, magbasa ka lang ng Bible, okay na yon, mag-meditate ka. Kapatid, hindi mo naman maintindihan yan mag-isa. Magpaturo tayo. Magpatulong tayo. Kung inuunawa mo lang yan sa sarili nating pangunawa, baka maligaw tayo. Kaya nga may mga pastor tayo, may mga teacher tayo, may mga prophet tayo, may mga evangelist na nagtuturo po sa atin. May apostol na naglilid sa atin. Apostol ang naglilid sa mga leaders. Pastor ang nagkikip sa mga sheep, sa mga church. Evangelist ang humahayo sa labas ng church. Teacher ang nagtuturo ng tamang doctrine. Prophetic ang nagbibigay ng darating. Prophecy is the voice of God. Hindi hula. Kaya nga yung pinag-aralan natin, kung ino-honor natin yung mga prophet, di ba, we will mai-impart sa atin kung anong meron sila. Kaya nung panahon na yon, in-honor nila si Jesus, na-impart sa kanila, na-impart kay Peter. Alam niyo yun? Yes, nagkamali siya. Hindi ka pinili ng Diyos dahil perpekto ka, kaya tama na po yung pagsasalita na I am not perfect. You don't have to be perfect, Ate Billie Jean, para gamitin ng Diyos. Tama na po yung sinasabi natin, I'm not perfect, wag na natin, kasi gagayahin yun ng mga anak natin lagi niyo sasabihin, I'm not perfect, pero ginamit ako ng Diyos. Nai-impart natin yung word na hindi naman dapat nila. Kailangan nating makita yung sarili natin sa perfection ng Diyos. Amen? You are not. You are not common life katulad dati. You have supernatural life ngayon. Kasi the more na we speak na I am not perfect, lagi kang nakatingin na I am not perfect. 'Di ba? Wag na lang natin gamitin 'yon. Thank you na lang sa grace ni God, 'di ba po? Kasi pinili niya tayo, hindi tayo ang pumili sa sarili natin. You don't have to perform para maging servant niya. You don't have to be perfect para maging anak niya. Enough yung ikaw. Yung i-humble lang natin yung sarili natin, matutunan lang natin na sumasamba tayo dahil sa Kanya, hindi dahil sa atin. Na nagpupuri tayo, na nagagamit tayo sa iba para sa karangalan ng pangalan niya at hindi sa pangalan natin. Dahil mabuti siya, hindi dahil mabuti tayo. Not through our own effort. Amen? But through someone na already walk sa desire ng Diyos Ama na tinutularan natin ngayon.
Dahil may mga unang naglakad, may mga unang nagturo at nagpahayag ng gospel at good news ng kingdom, it's all imparted to us. Therefore, go, sabi niya. All authority, amen, and power has given to me. Therefore, go and make disciples to all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because of the authority ni Jesus na binigay sa'yo, amen, at authority na binigay sa mga pastor natin para ma-establish at ma-fulfill yung mga bagay na inassign sa atin. Kasi kung hindi gagamit si Jesus ng pastor mo para ma-appoint ka sa assignment na tinatawag ka niya, 'di ba? Gagamit talaga siya ng tao para ma-appoint ka. Para ma-fulfill yung assignment mo. Same thing ni Paul. Ginamit niya si Timothy. Same thing ni Tatay Samuel. Mula kay Eli, si Tatay Samuel, and then si Saul, and then si David. There is impartation. Amen? May pagsasalin-salin sa generation by generation by generation. Even the 7 tribes, mga kapatid. From the family ni Abraham, we are also pyramid from the top, down, 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 down. Pero iba tayo sa mga business ng pyramid, mga kapatid. Kasi ang kaibahan natin, kung ano yung meron sa top, pwede rin ma-impart sa atin. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan, kailangan ng business na kailangan mo ng more na people para magkaroon ka ng power. More na people para magkaroon ka ng promotion. No. He is the head, you are the body. Amen? Kaya magtutulungan yon to fulfill the assignment of the kingdom of God. To give glory to the King. Amen? Kaya kahit saan tumungtong si Ate Billie Jean, nandun din tayo. Kung naging leader siya ng worship, nandun din tayo because we are the part of the body. Kung saan dadalhin si Nanay Andrea, pag nag-i-evangelist sila ni Ate Meds, nandun din tayo. Because we are the part of the body. Kung saan ang misyon, nandun din kayo. Because you are the part of the body. Maybe not in physical, but in the spirit. Amen? Kaya matututunan natin yung mga bagay sa mga taong nag-walk na through it. Diba? Ako hindi naman ako misyonaryo. Nakilala ko si Nanay Andrea na naka-mission na, nakapunta na sa ibang bansa. So, ini-impart niya sa akin, Nay, hindi ko alam, paano ba? Hindi rin siya natuto nung una. Tinuruan din siya ng pastor niya sa church niya. Pero hindi ko para tingnan na perfecto si Nanay Andrea o tingnan na perfecto si Jane. Because that's not the qualification we have. God qualify us in our imperfection. Kaya nga, hindi sa gawa ng tao tayo nangaligtas. Sa mga minana rin tayo naligtas, mga kapatid. Dahil minana natin, we inherit Jesus. Apart from Him, we don't have eternal life bilang anak. Amen? Not your effort. Kahit pa mag-mission ka na mag-mission dyan, baka humarap ka sa Diyos. Bakit? Pinag-mission ba kita? Sinabi ko bang gawin mo yan? Diba? Kung puro lang, diba, sarili mong effort. Feeling ko kasi ito pinapagawa sa akin ng Lord eh. We are not, hindi tayo gumagawa because of feelings, because of emotion. No, hindi. Hindi tayo gagastos because of feelings. Amen? It is by leading. It is guided. It is directed through the Holy Spirit. The person, the third person of God. Na meron din yung mga leaders natin na binibigay sa atin. Kaya nga, anong sabi niya doon sa Roman, di ba, na pinag-aralan natin, sa Roman 1, amen, 11,
Sa simulan ko sa sa 10. Lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. This is Paul. Amen? This is Tatay Apostle Paul. 11. Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, verse 12, ang ibig ko sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Amen? So, ang impartation, amen, is scriptural. Nasa scripture po, ano? Tama? Binasa ko lang, kababasa ko lang po, upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu. So, scriptural siya. Nasa salita siya ng Diyos. Relational siya. Kailangan may relasyon ka. At intentional. Hindi lang to automatic na mapupunta sa'yo. Hindi po ganun. Amen? So, the true posture, amen, ang posture of a true son, kailangan alam mo to. Kailangan naunawaan mo to. Hindi siya hinahide ni Lord yung dimension ng impartation sa atin. Amen? Actually, binibigay nga ng Lord sa mga mentor na nakilala natin para i-wrap tayo, iyakap sa atin kung anong meron sila. Yung mga prophet na nakilala natin or mga spiritual na father natin o yung someone, amen, na nagiging ceiling mo. Amen? Ceiling po sila. Hindi sila meant para maging floor mo. Ang floor natin is si God. Dapat ang foundation natin, ang ground natin is si Jesus. Yung mga mentor natin is nagiging ceiling sila, nagiging covering at nagiging mantle lang natin sila. Pero, kung paano natin maa-access yung right posture, kailangan nating matutunan ang honoring. Kailangan nating matutunan yung 3 H din yon. Una, 3 H po, honoring. Pangalawa, humility. Pangatlo, maging hunger tayo. Amen? Hindi ka lang may humility pero ayaw mong magpaturo. Hindi ka lang may honor, tas wala kang humility. Kailangan sama-sama yun. May honor, may marunong kang mag-honor sa leader mo, marunong kang magkaroon ng pagpapakumbaba, at marunong kang magutom sa salita ng Diyos at gusto mo pang matutunan, nagkakaroon ka ng teachable heart. 'Di ba? Para ma-receive yung impartation na naoobserbahan mo sa ginagawa nila. Hindi lahat ng maobserbahan mo sa kanila, tama. Pero pwede mong itama yung maling nakikita mo. Amen? Kasi hindi tayo naglo-look up sa mga mentor natin, amen, na hindi sila magkakamali. Pwede silang magkamali. Lahat tayo pwedeng magkamali. Hindi tayo nagsasubmit sa kanila dahil perfect na sila, dahil mabuti lahat ng ginagawa nila, dahil tama ang desisyon sa lahat ng ginagawa nila, but nagsasubmit tayo. Because kung hindi natin kayang mag-submit sa taong nakikita ng mga mata natin, huwag niyong asahan na magsasubmit kayo sa Diyos na hindi natin nakikita. Amen? So, ang impartation po, by observation, you will receive it by submission. Habang inoobserbahan mo, amen, yung mga nagiging mentor mo, nakikita mo, nasasala mo rin ang tama't mali. They are not your model, but God used them. Naturuan ka. Maybe hindi sa lahat ng bagay, kaya nga marami tayong mentors. Amen? But mahalaga, yung anong pwede nating kuhanin sa kanila. Ano yung pwedeng ma-receive ko sa tao na to? Ano yung pwedeng ma-impart sa akin ng taong ito? Kaya nga submission is not passivity. Pag sinabing passivity, hindi to nire-resist.
Kung gusto mo matanggap ang submission, hindi mo hinihidden o tinatago yung kulang sa'yo. Or yung alam niyo yung without active respond, yung passive. Kailangan kapag nagsa-submit ka, may kalakip 'yon, 'di ba, na pagre-respond. Kasi ang submission, 'pag sinabing submission, yun yung active obedient mo bilang servanthood at nagtitiwala ka sa vessel of God na pinili yon para sa buhay mo. Kaya nga, kahit pa mapalibot ka sa maraming propeta, hindi ibig sabihin you will become prophetic. Kapag hindi ka naging intentional, 'pag di ka natutong mag-honor at magkaroon ng humility. At kapag kulang ka ng submission, katulad ng kwento ni Gehazi. Si Gehazi was around Elisha. Amen? Ito na yung kwento ni Elisha ha, tapos na po yung kwento ni Elijah mula kay Elisha. Amen? Nung na-inherit ni Elisha, yung galing kay Elijah, na double portion, amen? Nagkaroon siya ng tauhan na nagngangalang Gehazi. Amen? Kaya lang, but, ano yung natanggap ni Gehazi? Hindi niya natanggap yung mantle o yung balot ng kanyang mentor na si Elisha. Why? Kasi yung posture niya mali. Amen? Kaya kung ikaw, tumatayo ka sa mentor mo para gamitin ang mentor mo, amen, you are wrong. Nagsaserve ka sa mentor mo na mali ang posture ng puso mo, mali ka. Amen? God is spirit. God sees your heart. Bago mo gawin yan sa mentor mo, bago mo gawin yan sa mga pastor mo, you have to search your heart. Kasi pag mali ang posture mo at pagtayo mo sa harap ng mentor mo, you have to submit. Diba? Sabi ko sa inyo, pag di nyo kayang i-honor yung nakikita ninyo, lalong di nyo kayang i-honor yung di natin nakikita. Ate Rubilin, pabasa po, 2 King 5:25-27. Amen po. 2 King 5:25-27. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong siya nito, "Saan ka galing, Gehazi?" "Hindi po ako umalis," sagot niya. 26. Sinabi ni Eliseo, "Hindi ba't kasama mo ang aking espiritu na bumaba sa karwahe ni Naaman at salubungin ka? Hindi ngayon panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, taniman ng olibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin." 27. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salinlahi. Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Amen po. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. So, lipat ka ate sa 2 King 2. Amen? So, dito makikita natin, si Elisha, nag-serve siya kay Elijah faithfully. Faithfully, yung na-topic natin last week. 'Di ba? Hanggang dulo. Alam niya in the spirit na ito yung nilaan ng Panginoon. Kaya nga, alam mo ba na nag-aararo pa lang si Elisha, alam niya na dadating si Elijah, na last na pag-aararo niya na yon. Alam niya, sa inside niya, dineposito na ng Panginoon sa kanya na magsaserve siya sa kay Elijah hanggang dulo. Kahit hindi sinabi ni Elijah sa kanya, sabi ni God, doon sa kuweba, nung nandun si Elijah, pumunta ka kay Elisha. May nakalaan ako na papalit sa'yo. Hindi naman sinabi ni Elijah sa kanya na ikaw ang papalit sa akin. Hindi. Pinabayaan niya lang na sumusunod. Sometimes, your mentor know that you are his or her son. Alam niya na yon through the Spirit of the Lord. Na kahit anong gawin niya, kahit ayaw na niya, di ba? Andyan pa rin siya para sa'yo kasi alam niya na dineposito yun ng Diyos para sa'yo, para sa kanya.
Kaya nagtataka kayo, pwede naman kayo sukuan ng mga mentor ninyo eh. Ba't hindi sila sumusuko? Kasi there's conviction inside them. Na pag pinabayaan mo to, kung ikaw na hindi kayang magtiis para dito. Amen? There's conviction inside you. Kahit ikaw sa pagiging anak sa nanay mo. 'Di ba? There's conviction. May conviction sa loob-loob mo. Bakit ginaganyan mo 'yung nanay mo? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Naririnig niyo po ako? Hindi daw ako naririnig ni Ate Meg. Naririnig niyo po ako? Amen po, amen Okay. po, amen. Amen. So, praise God. So, yun po there's conviction kasi we have one Spirit of the Lord. Kaya nga dito, hindi mo ba alam na nakasunod sa iyo yung Spirit ko? Nakita kita kung paano mong inabot. 'Di ba? Hindi pa panahon ngayon ng pagtanggap. Kaya nga minsan akala natin, 'di ba, 'pag sinabi ng leader mo, hindi muna. Lalo na 'pag naging sensitibo kayo. 'Pag sinabi, humingi ka nga ng payo, hindi mo naman sinunod yung payo. Kaya tingnan mo, 'pag nag-ano ka ng hindi ka nagtatagumpay. Kasi sometimes hindi tayo nagiging sensitibo. Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga ng yung pagiging faithful ni Elisha na nag-serve kay Elijah. Amen? Anong nangyari sa kanya? Elisha carried what Elijah has. 'Di ba? Nag-multiply 'yon kay Elisha. Amen? Kaya nga yung pagiging father, my father, my father. And then, the mantle fell. Yung kanyang balabal, 'di ba? The mantle fell to him. At ano nangyari? Yung double spirit meron siya. Amen? Yung portion na meron si Elijah napunta kay Elisha. Kaya ano sabi, ate? 2 Kings 2:9-13 po, Ate Robilin. Amen po. 2 Kings 2, verse 9 to 13. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. 10. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo, gayunman, kapag nakita mo kung kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo, makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala sa paningin niya si Elias. Amen po. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. So dito makikita natin ng mga kapatid, you don't inherit what you admire. Hindi mo pwedeng manahin lang yung bagay na ina-admire mo o hinahangaan mo. For example, humahanga ka sa leader mo dito sa mundo. Paano siya naging magaling na leader? Hinahangaan mo yon. Hindi mo pwedeng matutunan kung anong meron siya kung hindi mo pag-aaralan yung mga bagay na ginawa niya step by step. Amen? Para ma-inherit yung posture na meron si leader o si boss o si manager. Amen? Ganon din po sa spiritual, mga kapatid. Isi-ship lang natin. Sometimes kasi ayaw nating paniwalaan that spiritual things is also the same. Amen? Kung anong meron sa mundong ito, kinopya lang kung anong meron sa langit, mga kapatid, except sin. Except kasalanan. Amen? Kaya nga ang prayer ni Jesus, nung nagdadasal na siya, tingnan niyo si Jesus nung nagdadasal, Ama na ang tawag niya. He is the first. Nung nagpaturo silang manalangin na tinawag na Ama, ang Diyos Ama. Si Jesus. At dahil kay Jesus, tinatawag na rin natin siyang Ama, Ama ko. Amen? Ama namin, sumasalangit ka. Yun yung tinuro niya. Puwera pa yung totoong Lord's Prayer ni Jesus, Kasi ang totoo naman na Lord's Prayer ni Jesus, hindi ako taga-sanlibutan, na gaya din naman nila na taga-sanlibutan. Na hindi taga-sanlibutan, sorry.
'Di ba? Yun ang totoong Lord's Prayer ni Jesus. Dinadalangin tayo ni Jesus kasi hindi tayo taga rito. Yun ang totoong prayer niya sa atin. Na huwag tayong maging katulad ng mundong ito kasi hindi tayo taga rito. Dinadalangin ko sila hindi para alisin mo sila sa sanlibutan. 'Di ba? Pero para hindi tayo maging katulad ng sanlibutan. Amen? Katulad ko, sabi niya. Katulad ko. The posture of a true son, mga kapatid. Katulad ko na hindi taga sanlibutan. Hindi mo ine-inherit yun dahil namamangha ka kay Jesus. Hindi tinanggap ni Peter yon kung hindi siya nagkaroon ng failure at nakita niya na may shortcoming siya, na kailangan niya ni Jesus. Amen? Pero nung natanggap niya yung pagiging true son, di ba, at nag-work si Holy Spirit sa kanya, anino pa lang ni Peter, nagkapagaling na ng sakit, mga kapatid. Walang ibang aninong nagpagaling sa iba. Only Peter has that. Wala kayong nakitang anino ni Paul. Hindi, iba yung kay Paul, iba yung kay Peter. Iba iba yung level ng kay Peter, iba rin yung kay Paul. Amen? Si Moises may tungkod na ginamit sa kanya ang Panginoon Diyos. Amen? Si Abraham sa pamamagitan din ng anak, sinusubok. Iba-ibang pagsubok, pero iisang Diyos. Iba-ibang sitwasyon, pero iisang Diyos. Iba't ibang kalagayan, mababa o mataas, pero iisang Diyos. Mapahari, amen, Mapa-Lazarus na nagmamalimos. Kaya nga, you can be rich and you can be poor and be the Son of God. Hindi dahil mahirap ka, hindi ka pwede maging anak ng Diyos. Hindi dahil mayaman ka, sila lang anak ng Diyos. No. Wrong mindset. Inherit, para hindi ka nag-i-inherit kasi nag-a-admire ka lang. Nakapagpagaling si God. Hindi, gusto ni Lord, maranasan mo din. Lay hands, di ba? Magpagaling kayo ng may sakit. Sabi din ni God sa atin. Hindi lang i-admire mo yung ginawa niya, kundi mahakbangan mo yung ginagawa niya. Kaya nga, if we want to walk to the prophetic power, accuracy, or revelation ng Panginoon, you must do more than prayer, mga kapatid. Hindi ka lang puro prayer. You must have discernment para makarry mo kung ano yung kailangan mo. You must align with honor, with humility, with hunger. Why? Because God is not obligated to give what He already placed to someone else. Kaya nga kung i-refuse mo to para ma-receive mo kung anong meron ako, na pwede kong ibahagi sa inyo, o meron si Nanay Andrea na pwedeng ibahagi sa iyo, o si Pastor Carl, o si Pastor Charles, o si Pastor Michael, si Pastor Randy, na meron sila na pwedeng ibahagi sa atin, if you refuse that, how can you receive? How can you receive through them? Paano mo marireceive yung meron ka kay Pastor Charles na pwede mong matanggap yung wisdom na meron siya, the way he teach? Si Pastor Carl na prophetic, the way he teach. Yung pwede niya pang ipaalam sa atin na hindi naman talaga natin alam kundi tinuturo sa atin. Kundi natin i-empty ang self natin with humility, honor, and hunger. Paano mag-i-emerge sa atin yung prophetic generation na meron sila sa murang edad nila? Yung iba matagal na sa pananampalataya. Paano natin mai-inherit yon? Hear me by the Spirit of God. Ang prophetic po is not just about what you see, what you say, or declare. Kahit pa i-declare mo na i-declare yung word of God, kung hindi mo naman alam kung paano to gamitin. Kung hindi nagmamanifest sa'yo ang word, yung tinatawag na Zoe, hindi nakikita sa buhay mo. Declare ka ng declare sa prayer mo. The Lord say, by the stripe, you are healed. Pero nag-aak yung puso mo na hindi naman. Parang hindi naman totoo. How you receive? How you receive? It's not about how you see.
It's not about sa mata mo na nakikita mo malalang-malala na yung bewang ko, yung paa ko hindi na ako makalakad, 'di ba? Hindi na nagwo-work yung puso ng asawa ko. 13% na lang. It's not how you see. Kasi pwedeng nakikita natin na 13% na lang yung puso ng asawa ni Jane, pero nagtitinda pa, nagluluto pa. Alam niyo ba na dapat nakahiga na siya? Based on my friend po na nurse, registered nurse. Sabi niya, Beverly, hindi na tao ang may gawa niyan. Diyos na yan. It's not about how you say or how you declare. It's about how you submit. It's about how we serve. It's about how we honor. Ang totoong authority na nagmumula sa Espiritu ng Diyos, amen, hindi po ito nagmumula sa karisma ng tao o sa impluensya ng tao and even sa limitasyon ng tao. It comes from the covenant. Uulitin ko po. It comes from the covenant of God the Father through the Son of God. It's not your performance. It's not our goodness. It's not our talent. It's not ours, our own understanding. It's a covenant ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Hindi dahil sa platform na to, pero sa mga tao na ginamit ng Panginoon, na pinili ng Panginoon for our destiny. Hindi ka pwedeng matuto by yourself. Even the Bible said, walang nabubuhay para sa sarili lang. If you called to the prophetic, ask yourself, who am I submitted to? Kanino ba ako nagsasubmit? Have I discerned na may one God na may assign sa akin, na inilagay at dineposito sa akin? Yun yung mga tanong. Do I deserve with joy? Or with hidden expectation? Amen? Kasi kung maiintindihan mo kung anong inimpart sa atin ng Panginoon, hindi ka na magtatanong, am I entitled? Or entrusted? Walang confusion kasi may clarity para sa'yo. May certain na word sa'yo. May stability na binigay sa'yo. If you know how to unlock the doors ng impartation sa mga taong nakakasalamuha mo. Amen? Kaya kung ang sagot mo is, tama, kailangan matutunan may posture na mag-build ka ng humility. Na marunong tayong magpakumbaba. Kasi pag natuto tayong magpakumbaba, i-empty natin self natin, kahit pag gaano ka karunong, may kailangan pa rin tayong malaman. Yung path mo o yung daan mo before you will be, ay magiging malinaw yun para sa'yo. Magiging bright yun. Pero kung pride naman ang sayo, kasi matanda ka na, matagal ka naman na sa ganitong gawain, alam mo na lahat. 'Di ba? Or yung ambition natin, ang magiging root natin o ugat natin, madidelay lang tayo para sa arising na gusto ng Panginoon sa atin. Yung power na gusto ng Panginoon ibigay sa atin. Madedestroy tayo. Lahat tayo madedestroy kapag pride at ambition ang naging ugat natin at hindi ang Panginoon. Kasi kung ang Panginoon ang ugat natin, humility agad ang pundasyon natin. Kapag ang Diyos ang ugat natin, honoring talaga kasi nag-honor siya sa God eh. Kaya kung lahat tayo, yun ang magiging pundasyon natin. Hindi lang basta vision, but the voice under the covering. Hindi lang gifting, but the grace kung ano yung in-steward na well at mabuti sa mga taong dinala sa atin. Sa kingdom na to na ini-inherit natin mga kapatid, hindi lang to basta mag-claim tayo ng regalo. Mas mabuting nagke-claim tayo by honor. And honor always lead to impartation.
Pag marunong kang mag-honor, una sa Diyos at sa mga taong ginagamit para sa'yo. Kahit sa blessing, may impart sa yun. Amen? Hindi ka lang nagke-claim ng gift mo, but you claim it by honor. At ito yung maglilid sa atin sa impartation. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Glory to God. I hope and I pray po na itong posture po ng true son, makita natin yung impartation and mentorship sa atin po na mga dinadala ng mga tao. Learn from the wisdom of God. Learn from the knowledge of God. Learn from the understanding of the Lord. Kasi even I myself, hindi ko po to alam kung hindi rin ako tuturuan ng Panginoon. Amen? Follow Jesus, not follow kung anong meron. Kasi hiwalay sa Kanya, wala po tayong mararating. Amen? Don't drift away sa mga nakikita ng mata mo o sinasabi ng ibang tao. Balik lagi sa Diyos. Be sensitive. Lagi mong sasabihin sa sarili mo, kung ako ba si Jesus, gagawin ko bang bastusin tong mga taong to? Hindi. Madaling bastusin yung mga tao sa harapan natin. Madaling siraan ang mga tao sa ano ta. But the thing is, nakatayo ka ba sa posture of a true son pag gano'n ang ginawa mo? Amen? Your life is uncommon life. Common yung mga ginagawa ng mga tao, but you're not anymore. Kaya nga tutulo na lang yung luha mo because sasabihin ng Lord sa inyo, if you honor me, you obey me. If you love me, you obey me. At kung mahal mo ako, sinasabi ko rin sa'yo, mahalin mo sila. Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung di mo kaya, tutulungan kita. 'Di ba? Lalagyan kita ng puso na hindi matigas. Palalambutin ko yung puso mo, kaya kung naririnig mo yung salita ko, 'di ba? Lalambot yung puso natin. Because sheep hear the voice of his shepherd. Amen? Praise God. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Salamat po sa pagtutuwid mo, sa pagtuturo mo, Father. Maraming salamat, O God, sa divine understanding, Panginoon. Let our eyes, Panginoon, understand and be enlightened at ma-unlock ang mga bagay, Panginoon. I may not see as you see and understand as you understand. But Father, as I enter the restoration of my soul, grant me understanding concerning every emotion, every thought, and every impression, and every spiritual prompting, Panginoon, na ma-discern ko at ma-recognize ko yung boses ng mga tao, una sa'yo, at mga taong binigay mo sa akin. May your word declares that there's many voices in this world, and none is without significance. Today, Father, teach me the distinction of every voice, that I may know what is from you and what is not. Lord, I don't want to be led by another voices and mistake it for yours. Turuan mo ko na wag kong marinig yung ibang boses. But marinig ko yung mga boses na kahit pa gumamit ka ng mga tao, alam ko ang boses mo at hindi mo boses. I don't want to harm my own life, Panginoon, na mabuhay sa mundong ito, na naka-around ako, Panginoon, sa believing na hindi naman ikaw ang nagsasalita. But speak in me, Father. Shape me, mold me. Teach me to hear your voice. Let me understand your voice, Father. Give me clarity of perception and purity of discernment, that I may become blessing and a benefit to all those you have called me to serve. Father, I surrender every area of my life that could give the enemy room to influence. Na ma-influensya ako, magamit ako, ma-manipulate ako, Panginoon, ng espiritu na hindi nagmumula sa iyo. I-expose mo sila at i-remove mo sila, Panginoon.
anything within me na nagki-create ng confusion, deception, distortion, Panginoon, I renounce every imagination, assumption, bias, fear, wound, desire that would compete with your truth. I just want to follow the truth of you. Sa panahon na nai-insecure ako sa sarili ko, give me the security of myself in your spirit, in your word. Let the clarity arise in me, Father, and remove every distortion from my mind, from every corruption of my heart. Remove every form of my sensationalism, Panginoon, emotionalism, self-will, presumption, Panginoon, that will keep me from truly understanding that you are saying. Lord, I don't want to become lost. Ayokong mawala yung sensitivity, Panginoon, through your Spirit. I want to be sensitive to your truth. Maging sensitive ako sa leading mo. At ma-unmove ako sa mga other voices na hindi nagmumula sa iyo. May my heart recognize your way and teach my spirit to discern your presence. Let wisdom, understanding, knowledge, and discernment become establishment, Panginoon, within me. Saturate me with your Holy Spirit. Fill me with your word, Panginoon. And for your truth, Father, ng word mo, Ama. Your word in my life. Let your truth cleanse my soul. Renew my mind, establish my step, Father God, and cause me to walk in humility, honoring, obedient, Father God, and hunger. Yung accuracy, Panginoon, na maging stable, Ama, before you, O God. Father, let my life become a vessel through which the voice can flow without contamination, distortion, or mixture. Make me trustworthy with your word and faithful with your instruction. Let my ear hear. Let my eyes see. Let my heart understand. I thank you, Father, because you are not the author of confusion, but of peace. I thank you because you desire to lead your children into all truth by your Spirit. So today we receive the clarity, discernment, wisdom, understanding, and the grace to follow you faithfully, Father God. In the mighty name and matchless blessed name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Back to you po, Ate Billie Jean, and glory to God. God bless po sa bawat isa. Amen. Ayan. Thank you po, Sis Bev, sa mensahe po na ibinaba po ng ating